So eto na nga po mga kaibigan, Los Angeles Lakers big man sentro na si Jaxson Hayes mas bibigyan pa ng minuto, sapat na daw gamitin at hindi na kailangan ng ibang big man sa lineup. JJ Redick tila gagawa ng history sa sunod-sunod na pagkapanalo ng Los Angeles Lakers. And bago yan kaibigan, huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel and then pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, sa naging laban nga po kahapon ng Los Angeles Lakers kontra po sa kupunan ng Sacramento Kings ay ang ganda ng pinakita ng Lakers. And so far nakita naman natin yung first 5 lineup ng Lakers, hindi po nila binabago, which is pangmalakasan po yan ni JJ Redick. Nung una pa lamang at nung pre-season nakita naman natin binabash yung lineup, no, dahil hindi naman daw talaga pangmalakasan at hindi naman nananalo yung lineup na yan. Pero nagulat sila, no, nagsimula ang regular season, sunod-sunod na po ang pagkapanalo ng Lakers at tila marami po ang napahiya. Hinusgahan po agad kasi nila, no, etong ginagawang lineup ngayon ni JJ Redick. So nakapansin din, no, sa karamihan na eto nga pong kanilang mga big man ay hindi naman nagagamit sa starting 5 lineup. Pero take note mga kaibigan, ginagamit si Jaxson Hayes, big man po nila yan, at katapusan, no, bago matapos po, no, yung first quarter ng game, which is ang nangyayari dito, pinapainit po na mga kaibigan ng starting 5 lineup ni JJ Redick, no, yung laban, saka sila maglalagay ng big man. So kapag nakikitang hindi na kaya, pinapasok kaya si Jaxson Hayes at inaasahan natin na mas magagamit pa siya sa mga susunod na game. Once na pinasok kasi si Jaxson ay gumaganda yung depensa nga po ng Los Angeles Lakers at nagiging katuwang niya, no, eto nga po si LeBron at si Anthony Davis na tumatayaw din naman mga kaibigan na big man, matatangkad din naman yung mga yan. So ang nasa isip ni JJ Redick, bakit pa magdadagdag ng additional big man, sapat na si AD at si LeBron James mga kaibigan. Do yung sinasabi natin hindi naman sila ganoon katatangkad, pero yung depensa nila mga kaibigan ay malupit po talaga at tinatalo pa yung mga 7-footer na matatangkad po sa NBA. Ilang beses na po yung napatunayan. Kaya naman po mga kaibigan, sa susunod na laban ng Los Angeles Lakers kontra sa kupunan ng Phoenix Suns bukas po yan, ay inaasahan ng pang-apat na pagkapanalo ng Lakers mga kaibigan. So bakit ko nasabi na mananalo na agad ng Lakers? Hindi pa nga po nagsisimula ang laban. Well, nasubukan na po kasi ng ilang beses mga kaibigan, kapag ganitong mga intense at malalakas ang kalaban ng Lakers, hindi po nagpapasok si JJ Redick ng mga rookie. So alam naman natin ang sistema ng Lakers, dapat mga pro o yung mga veteranong gagamitin pag matitindi at mahirap ang kalaban. Kapag nakikita niya na medyo delikado na, no, ang lagay ng Lakers, so nalalamangan na sila, which is kahapon nakita naman natin, no, nakikita niyo yung score, nakalamang pa, no, eto nga pong Sacramento Kings sa second half ng game, pero bigla po yung binawi ng Lakers, doon po naging kampante itong si JJ Redick. So ang sinasabi natin dito, maraming mga bashers ngayon ng Lakers na napapahiya dahil nga hinuhusgahan nila yung pangit daw na lineup, bulok daw na lineup yan, no, si Angelo Russell, Rui Hachimura, eto nga pong si Austin Reeves, si Anthony Davis, etong si LeBron James, yung daw lineup na yan hindi daw laging perfect, no, dahil wala daw pong big man. Pero nakita naman natin, wag yung husgahan yung first 5 lineup, which is tatlong sunod na panalo na yan ngayong regular season. So patuloy ko kayong i-update sa mga susunod na kaganapan mga kaibigan, and please huwag kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating channel. Maraming salamat po.